Just imagine, Brother Wendell, matutulog siya, bigla lang gagalaw yung dila niya. And then, pati na yung tiyan niya. Meron bang karanasan na may pari na positive demonic possession? Meron bro. Meron akong bago ngayon. Hindi ko na-share sa iyo, no? Ipakita ko sa iyo. Go immediately and directly to the cross of Jesus and not. Totoo ito na pangyayari, mga kapatid. Ngunit marami ang di na naniniwala na nasa spiritual na digmaan tayo. Maniniwala man kayo at hindi, di kayo makakatakas. We are in the field of spiritual war. Ito ang tatalakayin natin. Ordinary and extraordinary demonic attack sa digmaang espiritual sa buhay Kristiyano. Na interview ko si Father Darwin sa mga karanasan sa pakipagdigmaang espiritual, no, na may iba't ibang mga manifestation. May humaba ang dila at may case pa na kahit pari ay nagiging positive. Ito ang kabuuang bahagi sa interview namin ni Father Darwin. Meron tayong bago din ngayon na bigla lang kapatid ng isang pari, uncle ng isang pari, no? Bago ito, Brother Wendell, pero malaki na yung improvement sa kanya. Just imagine, Brother Wendell, matutulog siya, bigla lang gagalaw yung dila niya ng kusa, no? And then pati na yung tiyan niya, parang wave, no? Parang alon, no? Sa pagpunta niya dito sa office natin, dami palang demonyo nakapasok sa kanya. During exorcism, Brother Wendell, bibigla lang titigas yung dila niya at lalabas sa kanyang sa kanyang bibig. And then marami pala yung mga occult involvement niya sa kanyang mga ninuno. At during exorcism, Brother Wendell, nahulog talaga siya sa upuan dahil nakaupo siya in front of me. And then nung na-interview sa kasamahan natin, meron talaga mga espiritu at iba't iba yung mga karamdaman niya, Brother Wendell, at hindi niya ma-explain, pati yung doktor hindi ma-explain. And then seaman siya, Brother Wendell, at during exorcism, sabi ng mga demonyo, kami ang dahilan kung bakit na-disgrasya ka dun sa barko. At meron silang kapitbahay, Brother Wendell, na mangkukulam, no? At sabi ng demonyo, siya ang nagpasugo na sa amin, yung mga masamang espiritu, para madisgrasya ka dun sa barko. Yung tinanong namin after sa exorcism, nadisgrasya ka ba sa barko? Oo, Father, kaya nga hindi na ako nakabalik. So patuloy kami, mga 3 beses pa ako nag-exercise sa kanya, Brother Wendell. So from time to time, binigyan natin siya ng rule of life, at bumuti naman yun ngayon ang karamdaman niya. Pero magre-react pa rin siya, Brother Wendell. Bibigla lang lalabas yung dila niya at gagalaw ng kusa during exorcism. Gagalaw pa rin yung dila niya, lalabas sa kanyang bibig. And then ngayon, sabi niya may malaki na improvement, Father, makatulog na ako. Lahat ng mga karamdaman ko dati na ramdam ko, wala na po, no? So continue na, lagi siya nagsasamba. And then sacrament of confession din. And then nagsagawa din sila regular everyday, Brother Wendell, yung asawa niya ay nagsagawa ng prayer of deliverance, no? So malaki na yung improvement sa kanyang
kalagayan ngayon, Brother Wendell. May pangyayari ba, Father, na during the solemn exorcism na may sumuka ng mga pako? Meron, Brother Wendell, meron. Laki ng pako, Brother Wendell, numero 5. No, na-videohan natin 'yon, no. Pero bawal na natin ipakita. Dahil gusto ng obispo, hindi natin ipakita yung mga video. So, wala tayong actual na exorcism live, no? Bawal po 'yun to protect the victim, the reputation of the victim, baka matrauma siya. So, sa awa ng Diyos, Brother Wendell, mga more than or 17 nails yung nasuka niya. Meron pang umbrella nails, brother. Umbrella nail, no, na naisuka niya, no? Kilala mo yung umbrella nail, Brother Wendell, sa mga bubong? Para sa bubong yan. Para sa bubong. Yun ang sinusuka niya. And then, 2 years po, Brother Wendell, nagsasuffer siya ng mga karamdaman na hindi niya maunawain. Pati yung doktor, hindi nila maunawain. So, nakakita nila yung mga testimonya natin sa Facebook, YouTube. So, pumunta sila doon. Sa harap ko talaga, Brother Wendell, during deliverance. Kita ko yung pako. May numero 1, may numero 2, may numero 3, may numero 4. Yung sa harapan ko, Brother Wendell, numero 4. No? Pero yung pinakamataas na pako, yung numero 5, Brother Wendell, ang naisukat niya. So, tinanong natin dahil hindi naman tayo maniwala, baka diniceive lang tayo ng biktima, no, na kumakain siguro ng pako. Tinanong ko siya, baka kinain mo ito, Father, anong akala mo sa akin na buang, no? Matino pa yung utak ko, Father. And then, hindi lang pako yung sinusuka niya, bro, mga sharp object. At lumabas pa yung mga karayom dito, bro. Mga 17 na karayom, basta more than 10. Ang laki ng mga karayom, bro, lumabas dito sa kanyang liig. Na more than 10, kung hindi ako, dahil matagal na ito mga 4 years ago, na experience natin. And then, meron din siyang Arius, Brother Wendell, yung earrings, no? Sinuka niya. Ano pa yung sinuka niya? Yung stapler, ng stapler. Sinuka niya. Mga sharp object, bro, Wendell. Bigla lang siyang susuka. Galing dito, bro. Yung galing sa kanyang tiyan, lalabas. Dito sa bikutukan niya. And then, sa awa ng Diyos, bumalik na siya sa trabaho. At maraming pagkakataon na na-miss yung mga trabaho niya. Pero ngayon, nagkaanak na siya. And then, nag-enjoy na siya sa trabaho niya, Brother Wendell. So, yan po ang good news. So, ano ang di mo makalimutan sa ministering ito? Hindi ko makalimutan sa ministering ito, Brother Wendell. Meron pa tayong mga pasyente ngayon, 3 years na. Ilan lang, hindi makaabot ng 10. Pero marami, Brother Wendell, ang na-liberate. Yung itong pasyente natin na 3 years, mga sabi ng revelation ng demonyo, 10 legions, Brother Wendell. And then ngayon, hindi na sila aabot ng legion ngayon dahil yung exorcist, Brother, yung makapagtanong imperative question. Pero bawal makig-dialogue sa demonyo. Pero ang exorcist may special authority to ask imperatively how many demons inside the body of the victim. So, yan ang hindi ko makalimutan, Brother Wendell, na yung mga demonyo, Brother Wendell, magsasalita talaga sa kanilang identity, sa kanilang reason, sa entry points nila, bakit sila nakapasok, no? So, ma-amaze talaga. Hanggang ngayon, Brother Wendell, ma-amaze ako. Pero, isa sa mga, yung bago pa ako, Brother Wendell, hindi pa ako exorcist, yun talaga ang hindi ko makalimutan. Lumutang talaga, Brother Wendell. Lumutang talaga. Yung satanista na interview mo, Brother Wendell, hindi pa ba? Sabi mo, hindi yan kaya may deliverance, Father, dapat exorcist. Pero wala naman kaming active exorcist during that time. So, yung particular experience, Brother Wendell, na hindi ko makalimutan, yung paglutang niya.
hindi ko inaasahan yun, Brother Wendell. Nalumutang talaga yung biktima. Di ba, narinig ko na yan sa teleserye, narinig ko na yan sa mga movie, narinig ko na yan sa drama sa radyo. Pero iba talaga makakita ka ng aktual na lumutang. Ang sarap ko, ano bang nangyari ito? Totoo talaga, sa ministering ito, Brother Wendell, titibay talaga yung pananampalataya mo, titibay talaga yung devotion mo sa Panginoon at sa mga santo, sa mga anghel, no? At yan ang nagbigay sa akin ng inspirasyon, Brother Wendell. Ang mga biktima na nagsasuffer ng grabe. So sabi ko sa Panginoon everyday, Lord, iaalay ko na yung buhay ko para sa mga taong hinaharas ng demonyo. Pinapili ako, kung sino pipiliin mo, Father, CFD or exorcism. Pagpiliin ako, gusto kong manatiling exorcist. Marami ng CFD ngayon, di ba? Gusto ko manatili sa ministry of exorcism. Bakit? Dito makikita ko ang visible presence of the Lord in this ministry, Brother Wendell, no? Ang kapangyarihan sa Diyos ay damang-dama ko. Kaya nga punong-puno yung office natin, Brother Wendell, from Thursday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday. Punong-puno, no? Kaya nga mag-expand tayo, and then salamat sa Diyos, meron na tayong bagong office, pero ongoing pa yung construction. Salamat tayo sa mga mag-donate, and then sa gustong mag-donate, ongoing pa, and hindi pa yan matatapos dahil malaki yung project natin. Pero ang ano natin yung temporary. So ang hindi ko malimutan, Brother Wendell, yung satanista, membro ng satanista na may isang dating daan pa siya doon nung panahon na yun, Brother Wendell. Na-amaze siya sa kapangyarihan ng cross. So yun, isa sa mga, marami naman akong hindi malimutan, Brother Wendell, pero yun ang puno ng kaba, yung misteryosong encounter, Brother Wendell. Just imagine, lumutang. Ano ang karanasan mo na di mo makalimutan na aktual talagang tumutulong ang Mahal na Birhen Maria? Maraming beses, Brother Wendell. Halos lahat ng exorcism ko, Brother Wendell. Tingin ko walang exorcism na hindi natutorture yung demonyo using the powerful intercession of Mama Mary, Brother Wendell. Hindi ko maalala na wala siya during exorcism, no? Isa sa mga sinabi ng mga demonyo, dahil lalo na kapag mabigat yung kaso, Brother Wendell, maka-assess na tayo na mabigat itong kasong ito. So I asked the powerful intercession of Mama Mary. Sabi ng mga demonyo, Darwin, tatawagin mo naman yan, babae yan, maawa ka naman sa amin, na-torture na nga kami sa exorcism mo, tatawagin mo pa yan yung babaeng iyan. So very inspiring, Brother Wendell, na patuloy tayong mag-devotion sa Mahal na Birhen, dahil takot yung demonyo, at dahan-dahan po, kung yung devotion natin ay mag-increase sa ating mahal na ina, mag-increase din ang pananampalataya natin. Hindi lang ang pananampalataya natin, mag-increase din yung protection natin, mag-increase din yung ating mga graces and blessing, and then we increase our peace of mind, and interior peace, a lot of peace na dinibigay yung mundo, superficial peace na yung magbigay ng mundo, pero the Lord will give us authentic peace, no? Ito yung gusto nating maabot at gusto nating maibahagi sa mga tao na nakikinig natin ngayon, no? The peace of the Lord, ang Panginoon na makapagbigay niyan, hindi yung kasikatan, hindi yung karangyaan, hindi yung makamundo, kundi galing talaga sa Kanya ang pagsunod at pag-proclaim sa kaharian ng Diyos na nandito na, kasama na natin. Yung na-ordain ka sa pagka-pari, Father, naisipan mo ba na ito mga pangyayaring ito
na meron talagang malawak palang pangangailangan sa mga kapatid natin na di nakikita pero ang dami hinaharas. Totoo yan, Brother Wendell. Wanted exorcist talaga. Wanted, not only exorcist, but wanted deliverance ministers. Ilang center natin, Brother Wendell, tutulong po ito sa mga pari, bubuo ng isang grupo. Gusto ko na ibahagi yung aking karanasan na huwag matakot, di ba? Kung yung mga albularyo nga, hindi sila naordinahan ng pari, pero confident harap sa mga ganitong eksena. Lalo na gamitin natin yung kapangyarihan natin. Tayo lang ang maka-administer ng sacrament, hindi yung laigo. Tayo lang maka-bless ng mga sacramentals, hindi laigo, di ba? Malaking tulong. Pero patuloy lang, so papunta tayo dun, Brother Wendell. And then malaki talaga yung pangangailangan ng mga tao. Kaya nga, isa sa mga prueba natin na malaki yung pangangailangan ng mga tao, pero naligaw sila, no? Dumami na ngayong albularyo, di ba? Dumami na yung mga espiritista, dumami na. Dahil uhaw yung mga tao eh. Parang noong di pa nila nalaman, parang may vacuum na nangyari sa loob. Totoo, brother. At hinahanap nila sa labas. Hinahanap nila dun sa iba. Well, in fact, nasa loob lang. Sabi ni San Pablo, we cannot deny the greatness of the hidden treasure or faith. Nasubraan sa pagka-hidden, Brother Wendell. Hanggang pati pari hindi na alam. So, sabi ni Kristo din sa kanyang mga apostol, sinasabi ko na sa inyo, sa malinaw na malinaw, ang mga tagong kaalaman sa karian. No, tagong kaalaman. So ito na po. Ito na po. And then wanted exorcist, wanted deliverance team sa bawat diocese para maka-accommodate tayo ng mga naharas ng demonyo, and then they will glorify more the power of the Lord, Brother Wendell. Kinakailangan, no? So ginagamit natin itong social media, Brother Wendell, to empower. Empowerment is very essential. Empower nyo ako doon sa pagpunta sa Usamis ngayon. Pay it forward, no? In-empower din natin yung mga binibisita natin ng mga lugar, pati na yung mga pari, because all priests are healers, no? All priests are healers because of the sacrament. May binibisita akong isang lola kahapon, Brother Wendell, at 1 year na pala siyang hindi nakala, 92 years old. And then masaya siyang nagkwento sa akin, Father, every Sunday po ako nakatanggap ng communion dahil nakakumpisal na ako, nakahiga na ako, Father, nahihirapan ako sa pagtayo, no? Pero ngayon, Father, nakalakad na ako. So very inspiring, no? Kung ma-appreciate lang lahat ng mga kaparian, the power of Christ in the sacrament, marami tayong matulungan, Brother Wendell. Lastly, Father, meron bang karanasan na may pari na positive demonic possession o madre? Meron, bro. Meron akong bago ngayon. Hindi ko na-share sa iyo, no? Ipakita ko sa iyo mamaya yung video. Akala ko, bro, dahil sabi niya sa akin, bago pa ito, last Holy Week pa ito nangyari, nag-recollection kami mga pari, at nag-chat siya sa akin, Father, hindi ko na naintindihan yung sarili ko. Pare ba yun? Pare. Kasama ko pare. Sa Zayas na sinasabihan ko na din si Bishop, at na ano siya na ganun ba na parang naantig si Bishop dahil itong paring ito, sabi niya, Father, gusto na akong tumigil sa pagkapare, wala naman siyang issue, hindi lang niya maintindihan yung sarili niya, bro. Hindi lang niya maintindihan yung sarili niya. And then, Ay, sorry. okay, Padre, Namili ako ng mga t-shirt kasi Kasama namin si Father Danny, mga kapatid.
exorcist ng Okay na pa. Diocese of Lawag. Lawa. Okay. And then, para Yun, yung kasamaan kong pare gusto na siyang Hihinto. hihinto. And then nung sinabihan ko, "Maritso na tayo dong." Pwede na tayo mag-iinom ng buko sa bayan. So, yun. May kasama na pong father na nagpa-advise sa akin na gusto na siyang hihinto bilang pare. Sinabihan ko, "Father, nag-joke na lang ako sa kanya. Sama na lang ko sa'yo." Hindi ka mag-iisa din. Kami yung mag-umpisa ka, Father. And then mag-pray of deliverance ako sa'yo. Bro, nawala yung itim sa niya, sa mata. puti lahat. Yung buti lahat. At sinabihan ko, Father, hindi tayo mag-deliverance dito. Baka marami pang pare doon sa labas. Recollection kami. So punta tayo sa bahay, Father, dahil di off yun. Punta tayo sa bahay, Father. Yung enslavement of the demonic obsession sa isipan at talent. Yun ang pinipray ko sa kanya. Natumba, bro. Daming demonyo sa Nawalan sa kanyang sarili. nawala. Bro? Grave oppression, partially possession. Hindi naman total possession, pero hindi niya mapigilan yung sarili niya. Sumigaw. Pero conscious siya, Padre. Conscious. Grave oppression. Partially possessed. Partially. Diba? Ko, Father, muntik na. Oo. And then, ngayon, bro, ini-exercises siya pangalawang beses, nag-react pa rin, pero mild na yung reaction niya. Hindi gaya ng unang sa exorcism ko sa kanya. Again, patuloy pa ako sasama sa kanya dahil sabi niya, "Father, may improvement yung ko yung mga karamdaman ko, may improvement." And then, pero meron pa rin konti na ma-feel ko na loneliness, anxiety. Huwag ka mag-alala, Father. Tulungan ka namin. May occult involvement ba sa mga ninono? Marami, Brother Wendell. So yan ang Opening niya, Padre. opening niya. And then patuloy pa, hindi nagsagawa pa tayo ng patuloy na pinagawa ko pa siya ng narrative, bro. Dahil after sa exorcism ko, pumunta siya sa ibang lugar. Bumalik na sila ngayon. Hindi na busy sa parokya dahil sa reshuffling. So ngayon tutulong siya sa ministry natin sa sunod na araw lang, sabbatical leave siya 1 year. Patuloy pa, bro. Meron bago yan, bago. Exorcist siya, Padre. Hindi siya exorcist. Pupunta lang siya sa office sa sunod na araw for confession. And then hindi inasahan na raming demonyo sa katawan niya. Okay. Parang negative. Yan lang muna, mga kapatid. So yan, Message mo, Father. message natin, kahit pala pari pwede haras ng demonyo. Hindi naman siya possessed, partially lang na harassment ng demonyo. At alam niyo mga kapatid, hindi niyan madali siyang sensitive siya, very emotional, dali malungkot, dali maapektuhan, very emotional. Nung ina-exercise natin, ang dami ko lang mga espiritu nakapasok sa kanyang katawan. At ngayon, positive na siya ngayon. Pero sinabihan ko, patuloy ba tayo? Hindi ba yan... pero Sumusukas siya, Padre. grabe, suka. Ang daming laway. Stick sa live pa talaga, bro. No? May video tayo, pakita ko sa inyo mamaya. No? God bless. Okay, nagkataon din na ang team sa Diocese of Lawag ay kasama namin sa pagpanguna ni Father Danilo Divaras, ang Chief Exorcist. Bago lang kasi sila, kaya nagkasundo kami magsagawa ng GC para sa anumang consultation tulad sa Diocese of Talibon. No? Meron kaming GC sa mga pangyayari. Okay? Sana di tayo mawala. Nagiging
unstable pala ang aking signal. Okay, patuloy natin mga kapatid, no? Ito ang binablurred lang natin ang sinabi ni Father Darwin na imagine, wala naman siyang issue na immorality. Meron lang ninuno na may kaugnayan sa occult, pero dumating sa punto na gusto na siyang lalabas. Ito, sabi ni Father Danilo Divaras, ang chief exorcist, kanyang tingnan umano dahil may mga kasama daw umano siya sa diocese na di naniniwala kaugnay sa spiritual warfare at gusto niyang ipapakita din. Yun, bahagi lang yan, no? Pero may mga nakakatakot pa na marinig ninyo kaugnay dyan. So, real talaga. At bakit ba sa ating panahon ngayon, dami nang di maniniwala. Pakinggan muna natin si Cardinal Tagle. Sa pagpasok ng modern world, pumasok na rin ang mga bagong pamamaraan ng pag-aaral sa Biblia. Yung mga tinatawag nga na historico-critical method. At ang isang naging bunga niyan, bagamat maraming advantages na naidulot yung method na yan para makuha nating ang malalim na turo ng Biblia, ang isang naging bunga ay para bagang lahat, hindi naman lahat, pero maraming aspeto ng turo ng Biblia ay dinismiss na lang bilang, symbol lang yan symbol lang yan. Hindi naman yan ng tunay, symbol lang yan. At ang isang nagdusa ay yung the world of the Spirit. Sabi nila, wala namang world of the Spirits symbolic lang yan. Yan. Bukod pa rito, lumaganap rin ang iba't ibang sangay ng siyensya. Kasama na riyan ang psikolohiya. Tuloy tila lahat ng bagay ay mayroon ng paliwanag. Pumasok na yung mga subconscious, unconscious. Kaya sinabi nila, yan, hindi yan tunay. Ano lang yan, produkto lang yan ng subconscious ni Isaiah, subconscious ni Juan, subconscious lang yan ni Jesus. Kaya parang humina yung paniniwala na merong world of the Spirit at in the world of the Spirit, merong patuloy na battle. Yan. Sa mundo ng mga espiritu, may patuloy na digmaan. At ayon kay Father Chad Rafferger, before 1963, the average time to liberate someone from full possession was 1 to 2 days. Average time. Maybe a week on the outside. After 1963, what used to take 1 to 2 days went to 8 months to 2 years to liberate the average person. Then it's now on average 4 years to liberate somebody. There's two reasons for that. One is because the world is much more evil and the demons are a lot more powerful. The second component is that exorcisms work what they call ex opere operantis ecclesiae. What does that mean? It means how holy the people are in the Catholic Church determines how effective my prayers are when I walk into session. That tells us that there's a fundamental problem with the members of the church. They're not as holy as their counterparts were in the past. so imagine, apektado sa panalangin, bakit matagal sa ating panahon mapalayas ang demonyo? Dahil nagdepende pala yan kung gaano kabanal ang mga tao. At ayon kay Father Vincent Lampert, isang exorcist din, And there are 4 different types of things that the church looks for that would validate that perhaps this truly is something demonic. Number 1 would be the ability to speak and understand languages otherwise unknown to the individual, having superhuman strength beyond the normal capacity of the individual,
having elevated perception, knowledge about things that the person should not otherwise know. And then 4, probably the one that most people are familiar with, an aversion to anything of a sacred nature, such as having scripture read in front of them, being blessed with holy water, being shown a crucifix, the things that people probably are familiar with simply by watching movies and whatnot on exorcism. Oh. So, ang tinatalakay niya ay kaugnay sa extraordinary at the highest form of extraordinary is the demonic possession. Ang demonic possession ay may iba't ibang klase, iba't ibang ori. May tinatawag na occasional type of demonic possession. Kaya nga, dito napapasok yung tinatawag na diagnostic interview. May tinatawag na indwelling type of demonic possession, may tinatawag na epileptic type of demonic possession, merong tinatawag na dormant type of demonic possession, meron tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. So, iba't iba yan, no? Na kailangan ma-diagnose kung anong uri. Ito ba'y demonic possession o ito ba'y psychological case? No? Dahil kailangan din ang prudence. Bakit? Sa psychological case, pwedeng magtatago ang demonyo. Kaya, isa sa mga makatulong sa atin, yung tinatawag na mga sacramentals. Ito'y pangontra kung sa mga albularyo, meron silang mga anting-anting, meron silang lanat, tayo ding mga Katoliko, isang gift ng simbahan para sa atin ang sacramentals. Meron tayong tinatawag na 7 ritual sacraments na yun ang espesyal na pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya sa iba't ibang yugto ng buhay. Pero meron tayong mga tinatawag na sacramentals na kahit labas sila sa 7 sacraments, sila pa rin ay sa tradisyon ng simbahan maaaring magamit upang maramdaman natin sa isang continuous na pamamaraan ang biyaya na natanggap natin sa mga sakramento. Holy Diba, water. ang binyag ay pag-alis sa original sin. Pinalayas na ang demonyo na humahawak sa isang bibinyagan at sa pamamagitan ng tubig na binyagan tayo. Kaya yung holy water ay isang sacramental na ginagamit sa rite of exorcism at sa pagbibindisyon sa paggamit ng holy water, ang bisa ng binyag, yung original exorcism, ay pinananatili sa atin. Sa binyag, no? Pinahira na rin tayo ng langis. At tayo ay inangkin na ni Kristo, hari, propeta, hari. At sa kumpil, pinahira na ng langis. Bagong bugso ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay threatened by the devil, yung langis, holy oil, na ay muling gagamitin para ang bisa at lakas ng Espiritu ay dumaloy muli sa iyo. Yung lumang ritual ng binyag, nilalagyan ng asin ang labi ng bata. Bakit? Ang asin kasi ay preservative, no? And it seals the quality of food. Okay? Kaya yung asin sa binyag ay parang panalangin na ma-preserve sana ang sanctity mo. O ngayon, exorcism, yung asin, no, yung exorcised salt ay naandyan to seal the location, no, where the exorcism is happening, no, at para mapagtibay muli ang pagiging makadiyos nitong tao. Dito sa krusipiho, dito ibinuwis ni Jesus ang kanyang buhay para tayo mabuhay. Kaya lahat ng ating ginagawa mula binyag hanggang kamatayan sa tatak ng krus ni Jesus. Kaya sa exorcism, we invoke again the power of the saving death of Christ. Ang relic
Ito ay usually galing, lalo na yung mga first class relics, ito yung mga galing sa, sabihin natin, ng mga banal na tao na nakibaka na rin sa demonyo at kasamaan. Kaya kung meron tayong relic, inilalagay yan minsan sa ulo ng possessed o sa ibang bahagi pa ng katawan upang maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na siya ay may mga katuwang, mga banal na tao na nananalangin at nakikibaka kasama niya. At ang isa pa, yung Holy Eucharist, the Blessed Sacrament, na special na presensya ng Panginoon. Kaya yan, dala-dala ng mga pari na nag-exercise. At yun din ang panlaban nila, proteksyon nila sa kanilang gagawin, at yun din ay the banquet, the food of consolation doon sa inaalihan ng demonyo. Yan. Ang mga sacramentals at sacrament na tinatalakay ni Cardinal Tagle, mga kapatid. At kung maalala ninyo, bakit may nagtanong kasi sa National Convention sa akin sa mga CFD at Dumaguete, di po ba ang sacrament ay mas higit sa sacramental? Pero ang tanong daw, bakit may nangungumpisal na, pero sa prayer of deliverance at sa mga holy and exercise oil na sacramental, abay nagre-react pa rin? Bakit ganon? Di po ba makapangyarihan naman ang sacramental pagkatapos sa natanggap nila ang sacrament of confession, bakit nagre-react pa? Ito ang paliwanag ni Father Jose Francisco Siquia. So remember, very important yung sacramentals, because not only the sacramentals assist the sacramentals assist the sacraments. The sacramental of exorcism and the ministry of liberation, like holy water, etc., assist the sacrament of confession. Okay? Kaya nga, very important, kapag ako 10 taon hindi ako nagsisimba, I'm in the state of sin for 10 years, unti-unti kumakapit ang mga spirito sa akin. The longer I am not going to confession, the more and more spirits attached to my body, my emotions, my imagination, my lower faculties. Now, I go to confession, and also my soul belongs to the devil. Ayun, ako'y nagkumpisal. What will happen? The Lord forgives me. My soul is free. But hindi automatic nawawala ang mga spirito na nakakapit sa katawan ko. That's why may mga tao, Father, gusto ko na magbagong buhay, ngunit napakaraming hadlang ngayon na gusto ko maging isang mabuting Katoliko. So many challenges, so many obstacles, because the spirits are still attached to the person. That's why that is where the sacramentals are very important. Don't underestimate being in the state of sin for a long time. That's why kaya nga kapag binibinyagan niyang ang isang bata, di ba dapat kapag nabinyagan ang isang bata, dapat pure na. Bakit kailangan pa ng exorcism? No, yan ang malinaw na paliwanag ni Father Jose Francisco Siquia. Ngayon, may nabasa ako sa comment dito na si Shani PH kaugnay sa lapit sa albularyo at manghihilot. May pahayag si Bishop Marvin Masida kaugnay sa paglapit sa mga albularyo. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon at mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning.
Okay? They are contrary to the virtue of religion. Okay. Ito pa po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam pero pinipray ko siya, sarili ko lang. Wala namang masama doon, Bishop, di po ba? Sabi ko, oo nga, no, wala namang masama. So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer, contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? Yan. So, malinaw yan. Sagot yan sa katanungan mismo ni Shani PH, no? Yung tanong mo sa hilot at albularyo.